At sa punto pong ito ay makakausap natin ang valedictorian ng Salaknib Class of 2017 ng PMA na si Cadet First Class Rovi Martinez. Magandang tanghali, Rovi, at congratulations! Magandang tanghali po. Salamat po. Una sa lahat, Rovi, magpapasalamat syempre ang Balitang Hali sa pagpapaunlak sa unang interview mo sa amin. At syempre gusto naming malaman ano ba ang pakiramdam na ikaw ang valedictorian ng iyong batch. Siyempre po, noong una, hindi ko po in-expect. Tapos sobrang saya at sobrang blessed po ako na yun yung pinagkaloob po sa akin. Pwede mo ba ikwento sa amin ano ba ang mga naging paghihirap, yung proseso, syempre dito hindi naman nagiging madali kahit kanino. Ano yung nakita mo na tingin mo na naging susi para makamit mo ang pagiging valedictorian? Sabi ko nga po na yung una po, mahirap po talaga siya, yung transition po. Pero yung abang nasasanay po, nalalaman po yung parang naging routine na po yung mga activities sa PMA. Pag dumadali po siya siguro po sasabihin po na yung time management nakatulong po talaga yun at pati yung pagdadasal palagi at gawin lang po kung ano po yung binibigay sa amin at ibigay lang po yung best sa lahat na ginagawa ko po. Na talagang napakita mong nagawa mo, Rovi, kaya congratulations muli. Yung Salamat po. naging motivation mo, meron ba? Sino ba ang naging motivation mo para lalo mo pang pagbutihan? Siyempre po, una sa lahat yung family ko po. Tapos yung pangalawa po, yung palagi po, yung tumatak po talaga sa akin yung sinabing cadet medalya nung panahon na ayoko na. Sabi niya po sa akin na pagpasok ko pa lang po doon, proud na sa akin ng parents ko. Ano pong mangyayari kung pag-aalis po ako, saka ang dami-dami daw pong pumasok ng PMA. Tapos ako na nandun na, aalis pa. Kaya sinabi ko sa sarili ko, aalis ako doon na graduate. Isa pang naging kapuna-puna, itong inyong batch napakaraming graduates na mga kababaihan na tulad mo, Rovi. Apo. Ano ang pakiramdam? Ano ba ang feeling? Siyempre po, thankful po kami kasi yung batch po namin yung unang pinakamaraming babae sa PMA. Tapos yung batch din po namin as of now yung pinakamaraming babae sa top 10. Kaya sobrang saya po talaga namin. Yung buong class po namin, blessed at masaya po para sa kung ano po yung nakamit po ng class po namin. Pero may mga ilan din na nagsasabi na parang dahil babae, minsan nalilimitahan at yun din yung sinabi, although kailangan nila ng mas marami daw sa ground, di ba dun sa mismong kumbaga battleground. So pagka babae, ang sinasabi, nasa inyo na yung desisyon. Ikaw ba, ano ba ang balak mo? Saan ka mag-concentrate? Ako po kasi nag-joining po ako ng Philippine Navy. So, bali sa Philippine Navy po, meron po kaming career path na tawag na most probably po, ngayong panahon po na to, ang una po namin gagawin, schooling po muna. Then after po ng schooling namin, i-deploy na po kami sa iba't iba pong unit. At syempre po, lahat po kami magbabarko. Tapos, proud po ako na sabihin na may 4 po na kabatch po sa Navy, 4 na babae yung gusto pong mag-Philippine Marine. Yung mga pinagdaanan mo, balita ko talagang hindi naging madali. Pwede mo ba sa aming ikwento yung mga paghihirap mo, particularly para dun sa mga nag-a-aspire din ng mga kababaihan na tulad mo na pumasok sa ganyan? Siyempre po yung sa akin yung pinakamahirap, yung second day ko po, kasi dun po yung time na gusto ko nang mag-quit. Yung first day po kasi hindi ko siya masyadong namalayan na sobrang daming nangyari. Pero yung second day, parang yun yung pinaka-start po namin sa PMA na hindi po ako sanay mag-exercise. Hindi ako sanay na parang yung training po parang na-shock po ako sa training na meron po sa PMA nung una. Kaya yung time po na yun parang nire-reverse psychology kami nun ng squad leader namin kasi parang ayoko na kasi sabi niya, ayaw mo na? O di sige, umuwi ka na. Parang pinapauwi na po ako kasi sabi niya, hindi ka namin kailangan dito, hindi ka namin kailangan yung mga ganyang attitude, parang ganyan po. Kaya nung sinabi ko po, parang hindi ata nga ako pwede dito kasi parang yung simpleng ganun, hindi ko makaya. Kaya sinabi ko sa squad leader ko, yes sir, I'll quit sir, sabi ko sa kanya. Dinala na po niya ako sa mga babae para yung mga babae yung mag-handle sa akin.
Tapos dun ko nga po na-meet nun si Cadet Second Class Medalya na yun po yung sinabi niya sa akin na madaming gustong pumasok doon, tapos ako na nandun na, saka ako pa gustuhin umalis. Kaya after po nun, lagi ko na lang inisip yung sinasabi nila na matatapos din yung araw, tapos pagdating yung panibagong hindi mo na malayan, patapos ka na pala dun sa training mo sa PFA. Parang ganun. Ano yung particular training, no, na sinasabi mo na talagang gusto mo na mag-quit? Yung second po kasi namin, ako, after ko kumain, sanay po ako sa bahay namin na magpapahinga, manood ng TV, makipagkwentuhan. Marami Pero namang dun ganyan, po kasi oo. sa PMA, after namin kumain nun, may mga set of exercises na gagawin. Siguro Agad. nabigla po yung katawan ko na parang ang sakit-sakit ng tiyan ko. Kala ko may appendicitis na ako. Pero yung sa leader ko, patuloy pa rin niya po kami pinag-exercise. Kaya yun po, yung pinaka-nahirapan po ako nung Oo. una. Yung una po talaga yung pinaka-mahirap. Dream mo ba talaga na pumasok sa PMA o kumbaga parang may mga nagsabi lang ba sa'yo, kunyari magulang mo ba ang nagsabi sa'yo dito o ikaw mismo? Yung father ko po kasi noon, palagi niya sa akin kinakwento yung frustration niya sa pagpasok sa digital na palagi-lagi siya nag-a-apply tapos natatagalan siya sa pagkuhan sa kota kaya na umuwi siya muna. Laging nagkakataon na kapag umuwi siya, saka kukunin yung kota para sa magiging mga sundalo. Tapos tinry na din mag-police pero ganun din po yung nangyari. Kaya bata pa lang po ako, may idea na ako sa military noon. Kaso bata pa po, yun, nadadivert po yung mga gusto. As high school po, after high school, parang palagi pong may mga information drive ng mga bagong universities. Kasama po dun yung mga military institution na drive po sa school namin nun. Tapos nung after po nun, naalala ko po na, ay, oo nga pala, gusto ko nga pala yun dati. Di sabi ko mag-exam ako. Kaso masyado pa po akong bata nung high school kaya hindi po papasok yung EDSO para sa PMA doon. Kaya sabi po ni Mama sa ni Papa, mag-college muna ako ng 1 year. Kaya nag-college po ako 1 year. Tapos dahil po yung father ko barangay councilor, laging nagkakataon na exam ng PMA, natatapat po siya ng eleksyon. Kaya wala pong sumasama sa akin mag-ayos ng papel hanggang third year na ako nung student assistant po kasi ako parang gato sa university po namin. Ako po yung nagpo-post ng mga posters, ng mga activities, alam po. Tapos nalaman ko po na may pa-exam pa ulit si PMA sa university namin. Kaya sabi ko sa papa ko noon, try ko ulit. I-try kong mag-exam ulit. Wow. Kasi yun pa lang yung time na pwede kasi natapat na hindi election, saka natapat din na parang pasok na po yung age ko noon. Kaya sabi ko, itry ko na ngayon kasi yun na lang yung parang time ko po na pwede mag-exam. Kaya tinry ko po ulit. Tapos yun po, awan ng Diyos, nakapasok po ako, saka nakapasok po ako sa class 2007. Hindi ka lang basta nakatapos, ikaw ang valedictorian. Ano ang reaction ni Daddy? Dahil siya nga, sabi mo, ang talagang, kumbaga frustration niya yung magkaroon ng pagkakataon na pumasok sa PMA. Ano naman ang nagre-reaction niya nung nalaman niya? Pwede ba malaman? Ano po? Ano yung naging reaction ni Daddy? Ano yung unang nasabi niya sa'yo pagkatapos niyang malaman na ikaw ang class valedictorian pa? Siyempre po, proud po, saka masayang sa friends ko po. Kasi sabi nga po nila, makagraduate lang po ako. Masayang-masaya na po sila. Tapos yun po, naging top po ako. Kaya mas sobrang bonus po nun para po sa kanila. At syempre kami proud na proud din syempre sa iyo, no? Bukod sa syempre babae, yung mga kababaihan nagre-rejoice, ang dami nyo sa batch nyo ng mga puro babae, ikaw pa yung nag-top, no? Yung reaction mo lamang, Rovi, nagkaroon ng pahayag kasi si Defense Secretary Delphine Lorenzano kahapon. Ang sabi niya, di ba, nabanggit ko nga kanina, mas kailangan nga sa ngayon sa militar yung kalalakihan daw sa field. Pero yun nga, pwede naman sumabak sa field yung mga babae, pero dapat gusto nyo. Ano yung masasabi mo? Parang may iba kasing mga nakuhang reaction dyan, ano? Parang nalilimitahan ba daw ang babae? Samantalang yung training niya ginawa mo bilang babae, ginawa din ng mga kalalakihan at nakayaanan mo pa with flying colors. Anong reaction mo dyan? Yes, siguro po, naniniwala naman po ako na, yun nga po, sabay po kami ng training, pero siguro po kailangan po natin tanggapin na yung facilities po natin ngayon, hindi pa siya ganun ka-prepare para sa madaming babae.
Pero gaya nga po ng sabi ni Secretary of National Defense na ginagawa po naman po nila yung lahat para maging prepared po yung armed forces po sa mas parating na babae. Kaya yung equal opportunity, naniniwala po ako na nandyan pa rin po yun para sa lahat po. At yun nga po, marami po talaga sa mga mista kong babae na willing at gustong-gusto po nilang pumasok sa combat at kahit ano po, parang kahit anong nandyan, parang yun po yung gugustuhin po nila i-take po nila kung ano pong merong parang i-offer sa kanila na position po, lalong-lalo na po sa combat. Kasi accepted na po natin na hindi pa po siya masyadong prepared para sa mga babae. Pero yung mga babae rin po na katulad po namin, handa naman din po kami kung ano po yung naghihintay po para sa amin. Rovi, thank you very much sa iyong binigay sa aming oras at sa unang pagkakataon na ikaw ay nagbigay nga ng pahayag dito naman sa Balitang Hali. Thank you. Salamat po. And congratulations sa iyo. You make us very proud. Yan po naman si Cadet First Class Rovi Martinez, ang valedictorian ng Salaknib Class of 2017 ng PMA.